Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa commodities mga kanegosyo. Paano kumikita ang commodities at ano ang commodities? Ang example ko sa inyo, mga manok mga kanegosyo. Ito kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano ang commodities na negosyo mga kanegosyo? Way back 2015, kwento ko lang. Yung una kong naluging negosyo na sari-sari store mga kanegosyo, hindi pa ako familiar dito sa mga for asset class, hindi pa ako familiar sa focus in one, hindi pa ako familiar sa scale up yung negosyo natin sa level 2 business model, at hindi ko pa rin alam kung ano yung commodities mga kanegosyo. Meron akong chart dito mga kanegosyo, pasensyahan nyo na yung sulat ko. For asset class, meron tayong business, real estate, paper asset, commodities. Ang itatopic ko ngayon sa inyo mga kanegosyo tungkol sa commodities at paano to kumikita. Ang commodities na negosyo, ito yung mga pangunahing pangailangan ng tao mga kanegosyo. Tulad ng bigas, harina, yung nagsusupply sa inyo ng mineral water, commodities yan. Sa commodities na negosyo, basta may pera ka or may puhunan ka, kahit hindi milyon, basta may pera ka, pwede kang magnegosyo sa commodities. Kaso nga lang mga kanegosyo, sa commodities hindi ka basta-basta makapag-markup ng malaki. Ang makapagdikta ng price range halimbawa ng manok ay ang merkado at gobyerno. Hindi mo siya pwedeng ibenta sa gusto mong ibenta. Halimbawa, ang bentahan ng manok 220 per kilo. Gusto kong ibenta yan kasi ako yung may-ari halimbawa. Gusto ko ibenta 300 per kilo. Hindi pwede mga kanegosyo. Una, yung katabi mong tindahan 220 lang. Pangalawa, yung customer mo mga kanegosyo, pwede ka pang ireklamo sa DTI. At pwede pang ipasara yung negosyo mo. Kaya hindi ka makapag-markup ng malaki sa commodities. At sa commodities na negosyo, tulad ng mga gulay, halimbawa, ang cons naman dyan, madaling mabulok. Pangalawa, basta may pera ka nga, sabi ko, madali ka makapasok sa commodities na negosyo. So, ang mangyayari dyan, magkakaroon ng price war mga kanegosyo. Sobrang liit na lang ang kikitain mo dahil sa price war. Hindi lang naman ikaw yung may pera. Basta nga sabi ko, may pera, pwede kang magnegosyo ng commodities. So, ang mangyayari sa inyo, price war. Pababaan na kayo ng presyo. Bilang negosyante, ang mapapayo ko sa inyo mga kanegosyo, kayo yung mag-create ng sarili nyong produkto. Halimbawa, itong kwintas ko. Ikaw mag-create ng sarili mong produkto. Tatakan mo ng Boss Jepoy sa iyo yung brand. Okay lang kahit gayahin mo. Ikaw yung nag-create ng lamesa, furniture, doon ka magaling. Ikaw nag-create ng damit na kahit bench pa yung tatak niyan, nalulupitan ka naman sa gawa mo mga kanegosyo, pwede mong ibenta ng mahal. Ikaw yung nag-create ng recipe ng fried chicken halimbawa, pwede mong ibenta ng mahal. Kasi nga malupit yung ginawa mo, ikaw yung nag-create. Ayun yung mapapayo ko mga kanegosyo, dapat sa'yo yung produkto, ikaw yung gumawa ng brand, ikaw yung nagluto, ikaw yung gumawa ng recipe. Doon makapag-markup ka ng malaki. At tandaan, focus in one, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Hanapin ang community ng mayaman. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, comment ka naman, sabihin mo manok, heart mo na rin to. Like, subscribe ka na rin sa akin bilang negosyante. Kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.